ano ngayon? Napapanahong mga isyu. Bubusisiin dito lang sa ano ngayon? Kasama ang makulit pero mababait na tandem ni Bonito at Chonky Bench. Ano ngayon? Dapat sila'y ibasura. Idol Bonito, gusto ko munang pasalamatan tong connectivity ni Jojo Di Guzman, ano? Oy. Kasi sa gitna ng napakaingay na filing of Certificate of Candidacy ng maraming tatakbo, meron pala tayong Pilipinong kababayan binitay sa Saudi Arabia noong October 5. Well, research din ang ginawa nitong si Jojo, no? Ang masakit dito, binitay. Walang paalam sa gobyerno natin, walang paalam sa pamilya. Walang mainstream media nagbalita nito. Oo. Panoorin nga natin si Jojo. Binitay noong October 5 ang isang Pilipino sa Saudi Arabia dahil sa pagpatay sa isang Saudi national. Isinagawa ang pagbitay ng walang abiso sa pamilya nito o sa embahada. Sa tingin ba nila, karespe-respeto ba ang Pilipinas o hindi? Kasi kung nire-respeto nila ang Pilipinas, kahit man lang papaano may abiso sila. We tried everything. And We tried everything. for many, many years. For many years, 2 years ka pa lang? 2 years, 3 years? We tried everything for many years? And the Saudi government really tried to look and to be sure that the judgment of hanging was actually deserved. Grabe, no? Deserve daw, deserving. Nonetheless, we appealed to the better natures against. Oh, ano yun? It just shows that guilty siya na wala siyang ginawa. Maalala ninyo yung patawa-tawa siya nung sa Australian Reporter kasi guilty siya. Pero alam nyo sa panahon ni Duterte, marami ang nasa death row ang nasave niya. Sinaksak umano ni Dalquez ang kanyang amo matapos siyang pagtangkaang gahasain. Subalit inapela ito ng Philippine government. Naabswelto ang Pinay worker sa bitay. Ayon kay Pangulong Duterte, nagbanta siya sa UAE hinggil sa kaso ni Dalquez. Sabi ko kasi, sabi ko, tayo ninyo yan. Sabihin ko sa inyo, I will. Oh, so yan nung 2017, hindi siya natakot. Pero sa ngayon, patatawa-tawa pa yung Pangulo. Ang point ni PRRD dito, ipakita mo na ikaw ay ipinaglalaban mo ang karapatan ng mga countrymen mo. Para matakot sila. Tuluyan ang ipinag-utos ni Pangulong Rodrigo Duterte ang deployment ban ng mga OFW sa Kuwait matapos ang insidente kung saan isang Filipina domestic helper ang natagpuang patay sa isang freezer sa Al-Shaab, Kuwait. What are you doing to my countrymen? And if I were to do it to your citizens here, would you be happy? Tignan nyo, emotional. Emotional si PRRD. Pero si Marcos tatawa-tawa. Is there something wrong with your culture? I Is there guess. something wrong with the values? 5 araw matapos ang pirmahan ng Memorandum of Understanding, tuluyan ang binawi ni Pangulong Duterte ang total deployment ban sa Kuwait. Kumbinsido na raw ang Pangulo na mapapangalagaan sa ngayon ang kapakanan ng OFW sa Kuwait. Alam mo, kaya ako apektado sa ganito kasi may personal experience ako Noong 2017, sinama ako ni Digong sa Qatar at sa Saudi Arabia. Ang utos sa akin noon, hanapin lahat ng mga Filipinong nagtatrabaho doon na displaced talaga, no? Mahigit 800 ang natuntun ko sa isang lugar. Tinulungan ako ng migrante. Mga mahigit naman sa 500 doon na pauwi ni PRRD that time, no? Pero meron kasing isang mag-ina na kalunos-lunos talaga yung kalagayan. Tinulungan ko pero muntik pa ako makasuhan doon. Bakit hindi ka nagasuhan? Yung babae, legal ang trabaho niya, dalaga pa siya noon. Ang amo niya, Egyptian. Tapos nung nalug yung Egyptian, sabi ng Egyptian, magre-recruit na lang tayo ng mga Pilipina kasi marami akong trabaho ibibigay. Inutusan siya mag-recruit. Nung nakakuha siya ng maraming Pilipina, kinuha ng Egyptian yung mga placement fees, tumakas. Uy! Siya ngayon ang kinasuhan. Nagtago siya. Doon pala sa Qatar. Pag nagtatago ka, everyday may multa. Nagkaroon siya ng Pilipinong kakilala na may document, may papel. Nagkaanak siya. Namatay ang tatay.
Ngayon may pare na ayaw makasuhan kasi bawal magkup-kup ng wanted eh. Pinapatulog yung mag-ina sa ilalim lang ng hagdan ng chapel. Malamig o mainit, sa ilalim lang sila ng hagdan natutulog. Sumulat yung anak niya ng 4 times kay President Duterte. Hindi nakakarating kay Digong yung sulat. Bakit? Hindi ko alam. Ang lalaki nung binigay sa aming kwarto sa hotel. Sabi ko sa cameraman ko, baka pwedeng tabi tayo sa kwarto mo. Ang laki naman, ibibigay ko sa mag-ina yung kwarto ko. Tapos nung dumating yung mag-ina, talon yung bata sa ibabaw ng kama. Hawak yung remote. Tapos sabi ko, kung nagugutom po kayo, kainin nyo lahat ng laman sa rep. Tapos kung gusto niyo ng pagkain ng Pilipinas, may baka po akong biskwit, iniwanan ko. Tapos may mainit na tubig naman, iniwanan ko ng noodles. 2 days na sila doon. Nung 3rd night yata, humingi yung bata nung si Syria. Bombay yung nanay sa hotel. Nakita. The following morning, pinatawag ako. Kasi nag-iimbestigahan na doon eh. Kilala mo si Greg, di ba? Si Greg. Sabi niya, Chonky Benz, medyo hinahanap ka ng mga pulis. Bakit? Magtago ka lang ulit, kami na bahala dito. Bakit? Bawal daw yung ginawa ko, pinapatulog mo yung wanted eh. Alisin mo ngayon, para kung akitin yung hotel, hindi nila makikita yung mag-ina. Idol, pinakamasakit. Sabi ng bata, matutulog na naman kami sa ilalim ng hagdan. Basta nagsinungaling ako, umalis sila. Tapos tago ako dun sa kwarto, umiyak ako kasi baka mamaya pagbaba, mahuli. Hindi ko alam, hindi sila nahuli. Pagdating sa Pilipinas, gumawa ako ng paraan na makapunta ng Davao. Pinausap ko si Digong. Meron pong isang kasong ganito eh. Sana matulungan niyo. Tumawag mismo si Digong. Nung gabi yun, tinawagan niya embassy. Tapos nakausap yung mag-ina. After 2 days, nagtatrabaho na ako. May tumawag sa akin kasi nag-iwan ako ng calling card eh. Baka kasi mahuli. Sabi, maraming salamat sir, nasa Infanta na kami mag-ina, makakapag-aral na ulit yung anak ko. Wow. Oh, salamat naman ako. Pumunta ko kayo dito, magkakatay kami ng baboy. Hindi na kailangan. Ang mahalaga sa akin, okay na kayo. That's good. Nakakalungkot. Inaksyonan agad ni Digong, ni dating presidente. Bakit itong may binitay itong October 5? Ito lang. At parang hindi natin narinig. Walang balita. Alam mo, nung nabubuhay si Ambassador Roy Siñeres, na-interview namin siya ni Martin Andanar sa podcast.ph. Umiiyak din siya. Ang pangarap niya, lahat ng mga overseas Filipino workers makauwi na sa atin, at kung may mag-abroad man, hindi na dahil magtatrabaho, kundi turista. Kasi nakakapag-abroad sila dahil maalwan na yung buhay. Yun ang pangarap niya, no? Ang malungkot dito, after 1 week ng interview namin, namatay si Ambassador Siñeres. May naalala rin ako isang kwento. Si Kablas Ople, champion yun ng mga OFW. Correct. Ito, kwento naman ni namayapang Tuts Ople. Naggalit na galit daw, naiiyak sa galit itong tatay niya, si Blas Ople. Dahil nung tinanong niya, yung mga OFW, ba't hindi kayo tinulungan ng mga taga-embassy? Ang sagot daw ng taga-embassy doon, hindi kami nandito para tulungan yung mga maid, ang sabi. Mga katulong. Parang ganun, so galit na galit ang Kablas Ople noon, idol. Hindi kasi naintindihan. Dahil aristokratika, nandoon ka sa taas, tapos itong mga tao dito, nabubuhay na gano'n, gano'n bang gawin mo? Andyan lang sila. Doon lang sa Riyadh. Natuntun ko yung mga babae na nagtatago. Idol, yung isang babae na nakita ko, tulala. Pagkakita sa akin, nanginginig. Sabi, lumayo po kayo. Bakit, anong problema? Katatapos lang rapin. Takot sa lalaki. So, umalis ako. Pagpasok ko sa isang kwarto, sinusubuan nila yung babae. Ito, ano pong nangyari dyan? Ano po ni-rape ng amo, tapos tumalon mula 2nd floor, na bali yung... Bakit kaya ako hindi nyo dalhin sa ospital? Tapos may nagagalit doon. Nagagalit kasi, ba't ako pinapasok? Taga Malacanang ho yan eh. So sabi ko, kailangan yung dalhin sa ospital yan. Paglabas ko, may babaeng, ang ulam nila nun, munggo, tsaka pritong galunggong. Yung babae, ginaganon-ganon niya lang yung kutsara tsaka tinidor. Hindi siya kumakain.
Nilalaro niya lang yung pagkain. Sabi ko, anong problema niyan? Rape victim din. Idol, umiyak ako nun eh. Daming ganun. At saka may isang NGO na napakagaling NGO, nalimutan ko yung pangalan ng NGO. In the guise of radio commercial, nagtatagalaw sila. Kung kayo ay nakikinig dito, hindi po ito commercial ng tubig. Kung hindi, ito ay isang paalala sa mga babaeng nagtatrabaho dito sa ating bansa. At kung kayo ay biktima ng rape, ito tawagin nyo. Tinagalog para hindi malaman noong taga Middle East na ito ang mga panawagan. So, Kung ikaw ay isang kasambahay, makinig kang mabuti. Kunwari ito ay isang patalastas na... But they carried a secret message. If you're a domestic worker, please listen to this message. We've disguised it as a water park ad so your employer doesn't catch on. As an organization that fights for domestic workers' rights, we can't mention our name. But if you're a victim of physical or sexual abuse and you're too scared to talk to anyone, we want you to know we're here to help. So if you or anyone you know has been subjected to beating or unwanted sexual advances, please call us on 76573-843. Remember, you can call us anytime on 76573-843. That's 76573-843. We can help. By disguising their message, Sawam Ninja was able to reach domestic workers for the first time. Breaking into employers' homes, the organization was... magandang mga ganun. So, NGO non-government Migrante, organization. tumutulong sila. How much more sana ang gobyerno, bagong bayani, nagbabayad ng buwis yan sa OWA. So, anong ginagawa? Kita mo kung yung pinanood natin, gaano katapang si Digong. Pinagbabantaan niya mga gobyerno na meron tayo, mga OFW. Kasi, tatanggalin. Oo. Pero kung gaano katindi ang pinaggagawa ni Digong noon para matakot sa kanya lahat, plus yung ngayon na parang walang halaga ang buhay. Inisip ko nga yung mga namatay kaya na mga OFW, mapayapa kaya ang kaluluwa nila? Maraming OFW na nanonood sa atin dito. Kung ano bang problema at pwede kaming makatulong sa inyo, i-comment down below sa YouTube man, pa FB or sa TikTok. So please comment down below dyan sa mga streaming namin, yung mga OFW na nakakapanood sa atin. There are many, I guess 100 pages na nagsishare. Maraming salamat ha. Salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. Kayo po ang bagong bayani na dapat hindi inaapi at sana ang gobyerno ay may paki. At hindi lang yung OFW, no? Tungkol din naman sa nangyayari sa loob ng bansa natin, kaapihan pa rin. Idol, dahil maagang Halloween episode ito. Halloween ha. Itong ginagawa natin, marami ang kaluluwang siguro ay humihingi ng payapang paghimlay. Dahil sa walang katuturan ng kanilang kamatayan, pakinggan natin na totoong kwento ni Vice President Inday Sara. I was mayor. I was pregnant. That was 2016 or 2017. Sinunog nila yung box plant ng isang kumpanya sa Panabo. And then, nag-iwan sila ng bomba. Pag sabog ng bomba, tinamaan si Larry. Si Larry ay isang fish vendor. And then, naabtan ako siya na ginatabang siya sa emergency room. Ninanap yung cellphone. And hinulaan ko, ito yung girlfriend o ito yung asawa. Kasi ang message niya was, I love you, happy anniversary. On that day, it was his wedding anniversary. Tinawagan ko, tinanong ko siya, Ma'am, kilala mo si Larry? And then sabi niya, asawa na ko si Larry. Siya nga no, di ay kinsa ni, o sinday saran ni, you need to come to the hospital, ipasundo ti ka. And then he died. Wala siya natabang. And then I had to talk to her again sa asawa. And then I said, I'm sorry nga namatay ang imuhang bana. Junior officer of the Armed Forces of the Philippines died doon sa Pakibato. And then, he was not from Mindanao. He was from Antique. Wala siyang asawa, walang anak. Sabi ko, pwede ko bang kausapin yung nanay? And I had to say sorry again. I'm sorry that your son died. And ang sagot sa akin ng nanay, siya Inday Sara, hindi naman pwede na lagi na lang ganyan, mamamatay yung mga anak namin. I thought to myself,
Bakit ako ang nagsasorry? Ako ba ang terorista? So, what I did was invest all my effort into a program that we call Peace 911 in Davao City and address the problem. Pinuntahan namin ang mga tao, kinausap namin ang mga tao, lahat ng gusto ng mga tao, ginawa namin doon sa kanila. Ang sinabi ko lang, in exchange, suportahan ninyo ang administration ko as mayor. Sumuporta kayo sa gobyerno. I am always telling our mayors and our barangay captains na kausapin nyo yung mga tao. Nandyan sa kanilang mga kamay ang sekreto kung paano mawala ang suporta nila sa mga NPA. Sa loob at labas ng bansa natin, umiiral ang kawalang katarungan. Madalas na ang biktima ay ang kababayan nating mahirap, Idol. Kasi nag-uugat ang problema, Idol, sa pagpili natin ng mga maling pinuno sa ating bansa. Dalangin ko po, Ama, tubusin niyo na ang aming bansa mula sa nabulok na sistema. Nais na po naming pumayapa. Dalangin ko, O Diyos, kanlungin niyo ang mga hikahos. Wakasan na po ang pagdarahop upang lumayan na kaming lubos. Dalangin sa may kapal, turuan ang tao na magmahal. Igalang ang kapwang walang malay, at panatag na kaming himlay. Sa mga kababayan ko, pumili ng mamumuno, may wastong isip at puso, umiwas ng magpaloko. Ang buhay ba'y hayaan, sadlak lang sa kahirapan. Ang buhay ba'y iinog lang, na walang pupuntahan, panahoy nasasayang, lugmok pa ang bayan, panahoy nasasayang, ibangon mo ang bayan. Ang masasabi ko lang ay, ano ngayon? Kung mali ang napipili, lagi namang huli ang pagsisisi. Ano ngayon? Kung ang leaders palpak, ligtas naman sila at tayo lang ang napapahamak. Ano yun? Ano ngayon? Napapanahong mga isyu, bubusisiin dito lang sa Ano ngayon? Kasama ang makulit pero mababait na tandem ni Bonito at Chonky Bench. Ano ngayon? Dapat sila'y ibasura.